Nung bata pa ako sa tuwing lalabas kami ng pamilya ko para manawid bayan sa aming pamamasyal, ay madalas akong kainisan ng magulang ko sapagkat ako'y lagi na laang may sumpong. Ito'y sa kadalahinang ayaw na ayaw ko ang aming sasakyan, isang air-conditioned na pampasaherong bus. Marami nga naman ang gustong sumakay dinegaya ng magulang ko. Paano nga naman bukid sa maalwang sakyan, malinis, mabango at malamig gawa ng aircon. Ako naman ay aye ko sapagkat hindi kaya ng pangamoy ko ang bangong taglay nito. Sa tuwi na laang sasakay ako diyan ay pirme akong naliliyo at nagsusuka. Kaya't walang magawa ang magulang ko kundi magagwantang sumakay sa ordinary bus. Nauumay na rin silang magbaon ng supot na pagsusukahan ko at sa pag-intindi sa akin pag ako'y nasuka. Ang pagsakay sa ordinary ay tunay kayo'y langit. Gustong-gusto ko yung natural na hangin na napasok sa mga ordinary na siyang nagpapalamig sa loob nito at ang paghampas ng hangin sa mukha ko pag nabilis na ng takbo ang bus. Pagtungtong ko ng kolehiyo ay sa ibang bayan ako noon pumasok. Wala pang isang oras ang pagitan. Mula sa sarili kong bayan at isang sakay laang ng bus ay nadudoon na ako sa paraalang gayon din sa pag-uwi. Ano pa edi ordinary bus ang sinasakyan ko na siyang patok sa mga estudyanteng kagaya ko dahil mura mas nagmumura pagawa student discount kumpara sa mga de-aircon. Ala ay tunay kahit na punuan ay ayos laang sa akin kahit siksikan at nagkakaamuyan na, ay wala laang sa akin iyon. Yun laang may nangyari dati na siyang nagpaayaw na sa akin na sumakay sa ulit sa mga ordinary bus. Nung araw na iyon ay hanggang tanghali laang ang akong klase. Hindi ko na tinagap ang paanyaya ng mga kamag-aral ko na maguli at ginamit ko ang pagkakataong iyon na makauwi sapagkat maaga pa at di pa uwian ng nakararami, ano pa nga ang pinara ko ay ordinary bus. Gaya nga ng inaasahan ay kaluwagan pa at maraming mauupan. Pagkasakay ko'y agad kong inupan ay tabing bintana. Para tanaw ko na ang madaraanan ay sanghab ko pa ang hangin. Nasa kalagitnaan na ng biyahe noon at kabilisan na ng takbo ng bus. Ako'y libang sa pagtan. Aw nang tanawin noon ng iyong lalaking nakaupo sa harapan ko, ay biglang dinalahik ng paggubo. Dinig na dinig ko pa ang pagdahak niya ng kanyang kalaghara, pati rin ang paglura nito sa kanyang bintana, ay aba ilang saglit laang ay may naramdaman akong tumalyang sa aking mukha. Yung palang kalagharang linura niya sa bintana niya ay nadala ng hangin at pumasok sa bintana ko sabay talyang sa aking pagmumukha. Ay tunay kagulat ko sa nangyari. Di ko alam kung anong mararamdaman ko kung manglilimahid baga o magagalit. Ngunit ang magalit ay di ko tila magawa dahil alam kong di naman iyon sinasadya ni Kuya. Nahihiya rin akong makapukaw ng tingin ng mga kapwa pasahero ko. Pinunasan ko na lang ang mukha ko't nanahimik. Kung dati ay hayahay laang ako sa biyahe, ay nung sandaling iyon ay gusto ko na agad makauwi. Pagka-uwi ko sa amin ay agad akong pumatikad pa banyo. Naghilamos na nga ay nang tumuloy na sa paliligo, ay naghilamos pa ulit. Sabihin ng kaarte ko ay kain naman paano kung may nakakahawang sakit si Kuya, kamahal magkasakit. Hindi sa ako'y nangugot yan ng mga kapwa na may karamdamang nakakahawa, ay sadyang kahirap magkasakit. Pagkaligo ko ay ako'y napaisip. Nangyayari din pala yung gayon sa tagal-tagal ko nang nasakay sa ordinary, noon laang ako nakasapit ng gayon. Masabihan ng OA at maarte ay simula noon ay di na ko nag-ordinary pa. Pinagkaigi ko na laang ang aking sarili sa mga we-aircon na bus. Siguro'y dala ng pag-edad ay tila bagamay na iba sa aking katawan. Bahagya akong nagulat at nang sumakay ako sa de-aircon ay di na ko nababahuan sa amoy ng freshener at di na rin ako naliliyo. Pamula noon namirmihan na akong sumakay sa mga de-aircon. Sa kasalukuyan ay sanay na akong sumakay sa mga air-conditioned na bus at marahil ay maigi na rin na natuto na akong sumakay sa mga de-aircon, lalo pat sa kasalukuyan ay mangilan-ngilan na laang ang mga ordinary na nadaan dito sa probinsya.